akong kahinahunan, ang Panginoon ay malapit na. Verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Maliwanag ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sa bawat oras, sa bawat araw sa ating mga buhay, mga kapatid, dapat tayo'y magalak. Amen. I-celebrate natin, mga kapatid, yung buhay na binigay ng Diyos. Amen. At kung meron man tayong mga kahilingan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, mga kapatid, praise the Lord, tayo ay humiling sa Diyos na mayroong pananampalataya. Amen. Amen. Ang sabi niya, mga kapatid, huwag mabalisa anumang bagay, amen, na ating hihilingin sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo sa inyong mga paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Kapag wala tayong pananampalataya, mga kapatid, sa mga bagay na ating hinihiling, una lang tayong humingi. At saka kung wala tayong pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos na ating pinaghihilingan ng ating mga dasal, mga kapatid, huwag na rin tayong humiling. Amen? Sapagkat, kaya nga ho tayo humihiling, mga kapatid, dahil alam natin na yung source, mga kapatid, ng biyaya, mga kapatid, yung source, mga kapatid, ng ating pinaghihilingan ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Praise God. Kaya tayo, mga kapatid, sa bawat araw sa ating mga buhay, bawat panahon, mga kapatid, anumang sitwasyon meron tayo, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Matuto tayo, mga kapatid, na makontento sa biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil may mga ganitong pagkakataon, praise God, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Wala tayo sa labas. Wala tayo, mga kapatid, sa mga panahon sa ating mga buhay na nakahugay tayo. Nakahugay meaning nandun tayo, lugmok tayo, mga kapatid, sa pagkakasala sa labas. Amen? Yung mga time na yun, mga kapatid, ay ginuhugol natin sa Panginoon. Yun ang kaibahan natin, mga kapatid, sa ibang tao. Praise the Lord. Na tayo merong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya every time, mga kapatid, na meron tayong mga gawain, nagkakaisa tayo, nagtitipon tayo, upang sa ganun, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise God. At sa gabi ito, mga kapatid, sa ating pagsisimula, tayo pa ay tumawag sa ating Panginoon. May in a clean heart, O Lord.
Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, lalo ng aming tagapagsalita, Panginoon, Sister Tricia Layag, Panginoon, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong makamalangit na salita. At kami mga tagapakinig, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang sa ganun maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ang aming mga kapatiran na nanonood online, Panginoon. Ang aming mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, Lord, basbasan mo ang kanilang buhay, Panginoon, Lord. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon. Magmula matapos, Panginoon, magmula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain, Lord God. Ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan, O Diyos. Hallelujah. Bigyan mo rin sila, Panginoon, ng makalangit na pangunawa, O God. Sa gabi ito, Diyos, aming inaangkin, Panginoon. Praise God. Hallelujah, ang katagumpayan ng gawain ngayong gabi, Panginoon. Lord, dalangin ko, Diyos, hallelujah, na ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ay siyang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito. Ang iyong banal na Espiritu, God, hallelujah, ay kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, bless our Friday night fellowship, Panginoon. Bless our Friday night prayer meeting, O God, hallelujah. Katagpuin mo ang bawat pangangailangan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Sa gabi ito, Lord Jesus, aming inaasahan, Panginoon, na sa aming pag-uwi, O God, dala-dala namin, Panginoon, hallelujah, ang katagumpayan dahil nakilala ka namin, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Tayo po makaupo na, mga kapatid. Guys, kung magpasalamat muna sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Praise God. Salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil nakapagpakasyon po kami sa Pangasinan. At kung paano tayo inihatid ng Diyos, mga kapatid, na papunta doon, ganon din tayo ingatan ng ating Panginoon pabalik dito sa Maynila, mga kapatid. So, daming experience, mga kapatid. Daming mga masasayang moments. May mga nasunog ang balat, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kasi yung bonding, mga kapatid, yung
yung mga ganong mga moments sa ating mga buhay, mga kapatid, ay talagang masaya, mga kapatid. Amen. Doon nakahati yung aking isipan, mga kapatid, kasi inisip ko rin yung gawain dito, mga kapatid. Pero sabi ko, Lord, gusto ko mag-focus. Focus muna ako dito, mga sabi ko sa akin. So I thank God, mga kapatid. Masaya ako na kahit po wala po yung pastor nyo dito, mga kapatid, I know na nandito naman ang ating Panginoon. Yung Diyos na sinasamba namin doon, mga kapatid, Diyos din na naririto, mga kapatid. Amen. Sapagkat naroon siya kahit saan tayo pumunta, mga kapatid. And I thank God, mga kapatid, sa yung aking hearing, mga kapatid, sa Malolos, Bulacan, ay nasisettle na unti-unti, mga kapatid. So nababawasan na yung aking burden, mga kapatid. Kasi ako yung mahawak ng mga kaso ng mga empleyado namin. So I thank God na gumagawa siya ng paraan. Kasi mahirap sa isang pastor, mga kapatid, na ikaw ang mahawak sa legal ng company. So I thank God na sa proper coordination ng bawat panig, mga kapatid, ay talagang nagsisigawan yung mga abogado, mga kapatid, sa harapan mo pagka nandun ka sa loob ng hukuman. Pero salamat sa Diyos, alam ko training ko yung mga kapatid. Upang sa ganon, yung mga magpapakounsel sa akin na possible na naranasan yun, alam kong sasabihin ko, mga kapatid. So lahat yung may purpose, mga kapatid, kung bakit binibigay sa akin ng ating Panginoon. So isa pa, mga kapatid, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. At alam niyo na, mga kapatid, ay excited ako parating, mga kapatid, na makita yung mga ating mga kapatiran na sumusupport sa ating gawain. Amen. Na nakaka-bless po na isipin, mga kapatid, na tuloy-tuloy yung ating gawain. Alam niyo, minsan nag-aalala rin ako, mga kapatid. Katapusan na rin, mga kapatid. Pero alam niyo, yung Diyos talaga yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon talaga magbibigay sa atin, mga kapatid, sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Kung tumitingin lang tayo, mga kapatid, sa estado ng ating buhay, talagang magkakaroon tayo ng negative na kaisipan, mga kapatid. Pero kung ilagot natin sa Panginoon, totoo nga na mayroong Diyos, mga kapatid, na magbibigay sa iyo sa lahat ng kasagutan ng katanungan. Yes, amen. So, yun lang, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Purihin siya, dakilain siya sa lahat ng oras. Amen? So, meron po ba guys na magpatotoo, mga kapatid? Sister Hannah. Naging ano ka tan? Tandiyan. Medyo nagbalat. Sige na, Sister Hannah. Salamat ka. Salamat. Face to face mo. Nanay Ami. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng marami akong may naganap na yung mga araw na ito, hindi pa rin ako, pumunta pa rin ako rito sapagkat alam mo naman ang buhay ko na marami akong mga hintang, mga bagay na hindi karapat-dapat na sa buhay ko ay binibigay ko na lang sa Panginoon kung lahat na nangyayari ngayon, araw na ito. Ang aking anak, problema ko talaga yung anak babae. Yun yung problema. Pero yung mga lalaki hindi naman ka-aaral. Pero yung anak ng babae na hindi ko gusto sumama. Kaya lang na naiiba kasi ang isip. Kaya hindi ko na sinama. Kaya nagtago na lang ako. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa kabila na nangyari ngayong araw na ito, nandito pa rin ako. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. So, meron ka ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Tayo dito ngayong lahat. Himayan to worship. Yung musikero natin,
Medyo nag-improve na siya mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Medyo nawala nga lang yung ano compared sa mga kapatid. Na-recording na siya mga kapatid. Malapit na siyang mag-sign ng pagpaka mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. To see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord. Sabihin natin mga kapatid, God bless Sister Krisha Araneta Samson Laya. Samson po na yaman. Praise the Lord! At ang lahat po ay malaya na po makaupo. Nakabisado na ni Pastor yung buong pa. Okay, kamusta po ang lahat? Amen. Mabuti po dahil ang Diyos po ay palaging mabuti sa bawat oras. Amen. At bago po tayo, kaya kanina po habang nakikinig po ako sa inyo, habang nagsasalita si Pastor, habang nagsasalita si Nanay Ami kanina, talagang sabi ko, si Lord yung nagbigay nitong sasabihin ko ngayon. Kasi connected din siya. And sabi ko, tatlo kasi yung napili kong
Bakit ka nagtitiwala sa Diyos? Sino kung gusto sumagot? Brother Sandy. Nagtitiwala sa Diyos. Talagang may pinaghuhugutan talaga. Pangalawang katanungan, mga kapatid. Magbigay po kayo ng isang pangako ng Diyos na pinanghahawakan. Yan po yung pangalawang katanungan. Ano po yung pangako ng Diyos na hanggang ngayon ay pinanghahawakan? Kasi magka-connecta po yun. Kasi hindi, kumbaga, mahirap magtiwala kung walang ipinangako sa'yo. So, meron po kayong alam na pinangako ang Diyos. Sino po gusto sumagot? Sige po. Pasaran. Yun yung favorite verse ko in Jeremiah 29:11. Sabi niya, "For I know the plans that I have towards you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Kasi napaka-general rule niya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa anumang aspeto, sabihin natin material, financial, spiritual, physical, emotional, mental, yung mga yan, lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Panginoon talaga ang nakakaalam ng plano niya sa atin. And yun nga, ang ibibigay ng plano sa bawat isa sa atin is yung best na pwede nating maranasan sa atin. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa sumagot, Brother Sunny and Pastora Louie. And dadalhin ko po kayo ngayon sa gabing ito sa pamagat na He that dwelleth in the secret place. Amen. He that dwelleth in the secret place. So, alam ko na kung pumapasok na sa isip yung anong verse yan. So, mamaya po malalaman natin kung bakit meron tayong ganong katanungan kanina. Kasi connected po talaga siya. Una, bakit ka nagtitiwala sa Diyos? At pangalawa, ano yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo kung bakit ka nagtitiwala sa Diyos? Amen. Sa Psalms 91, yan po yung ano natin, yung memory verse natin. So, sabi dito mga kapatid, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Amen. He that dwelleth in the secret place. Hindi po sinabi dito na kung sino man yung nananahan sa pampublikong lugar. Di ba mga kapatid? Kundi sinabi dito, private place, secret place. Ano kayang ibig sabihin nun? Anong ibig iparating ng salita ng Diyos? Kung bakit sinabi niya na kung sino man ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Amen mga kapatid, kapag naglalakad tayo sa kalsada at wala tayong dalang payo, lagi natin hinihiling sana makadaan ako sa may silong. Yung may, ano yung tawag doon? Anino, yon, shield, yon, shade. Kumbaga yung anino, meron pang isang term yun sa Tagalog. Basta, lilim, yon. Na hinihiling natin na sana magkaroon ng lilim para doon ako makasilong. Bakit mga kapatid? Kasi nga, yun yung magbibigay ng comfort sa atin. Yun yung, kumbaga, yun yung magpapadama sa atin na safe tayo dun sa lilim na yun. And, ang sabi mga kapatid, kung sino lang daw yung tumatahan sa lihim na dako, yun yung mga times mga kapatid na nagpe-pray tayo. Bakit mga kapatid? Kasi, hindi po tayo kadalasan pag nagpe-pray tayo in private. Amen. Diba? Yun yung ibig iparating ng Diyos na kung sino man sa atin yung tumatahan sa lihim na dako, yun po yung lihim na dako. Yung mga lugar o mga pagkakataon
po ay wala mang nakakakita sa atin. Diba? Pag nagpa-fasting tayo, diba sabi sa salita ng Panginoon, magbihis ka, mag-ayos ka. Diba sabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi niya sinabi na magpakalugmok tayo. Amen. And kapag lalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo yung nagpapakitang lilas na parang masabi ng tao na ay, nagpe-pray ka naman eh. Naglilingkod ka naman sa Panginoon. Sumusunod ka naman sa Panginoon. No. Makikita ang tunay na paglilingkod natin sa Panginoon sa mga pagkakataon na tayo ay nasa lihim na dako. Amen. Kung secret or private, mga kapatid, yun yung mas hinahanap ng Diyos. Ano pa? Verse 2. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. So, dito pa lang sa verse na ito, mga kapatid, verse 2, merong dahilan kung bakit siya nagtitiwala sa Diyos. Meron tayong dahilan kung bakit tayo nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Dahil siya po yung kanlungan natin. Siya po yung katibayan natin. Mahirap, mga kapatid, na ma-overcome yung isang bagay kung wala kang pinaghuhugutan. Kung wala kang dahilan kung bakit ka lumalaban. Amen? Ako, sa pag-aaral ko, yun nga yung nakwento ko nga kay Pastor Absalom na sabi ko, sobrang dami ng time na gusto ko lang sumuko. Totoo yun. Ilang beses yung taon-taon yata, gadasin. Talagang sabi ko, ayoko na, hindi siguro ako para dito. Ano. Pero alam niyo, mga kapatid, kinabukasan bumabangon pa rin ako eh. Kinabukasan, magugulat na lang ako, pinaka-ready akong lesson plan. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, yung isip ko lang, yung nagsasabi na tumigil ka na. Pero meron kasi akong gustong marating. Meron akong gustong mangyari kung bakit kahit hirap na hirap ako, pinagpapatuloy ko siya. Kasi andun yung pag-asa na magbabago din yung sitwasyon ko, hindi ako palaging ganito, balang araw. Alam niyo, mga kapatid, share ko lang. Dati, nabuhay ako sa paniniwala na magtatapos ako ng pag-aaral dahil sa galit. Totoo po yun. Lagi kong sinasabi, hihiganti ako. Hindi po ako nagpapaka-ipokrita. Totoo po yung sinasabi ko. Noong una, sabi ko kailangan kong magtapos kasi sinasabi nila na ganito lang ako. Nagigets niyo po, marami pong nagmaliit sa akin. Marami pong nagmaliit sa kakayanan ko. Kaya sabi ko nung dati, magtatapos ako dahil ipapakita ko sa kanilang lahat. Pero alam niyo, mga kapatid, nagbago yun. Nagbago yun. Hindi na po ganun yung dahilan kung bakit po gusto ko magtapos. Sa mabuting paraan na gusto ko na makatulong ako sa family. Ganun kasi, ganun na nga yung family ko. Tapos, diba, wala na nakapagtapos sa amin. Tapos ako ganun pa. So, ayun, mga kapatid, yun yung reason ko kung bakit lumalaban ako. Kasi umaasa ako. May pag-asa kasi ako na magbabago yung sitwasyon ko. And mga kapatid, tuwing nakakaramdam ako na ayaw ko na, pumupunta ako sa dakong lihim. Pumupunta ako sa dakong lihim na doon ko iniiyak lahat. Bakit sinabi ng salita ng Diyos na dakong lihim? Kasi mga kapatid, mas masarap umiyak kapag pribado. Nagigets niyo po? Mas masarap humiyaw, mas masarap sumigaw, mga kapatid, kung privado. Kasi, lagi niyo po tatandaan sa mga nanonood po ngayon. Kapag ka public, asahan mo na merong konting, sabihin na natin, hindi na ipapakita ang tunay. Gets niyo po? Sa communication skills na pag-aralan po namin na talagang ganun po pala talaga. Pag public ka, asahan mo na hindi yun yung tunay na ikaw. Kasi, pinapakita mo kung ano yung
ba? Sino tayo kapag private na ang pinag-uusapan? Ikaw pa ba yung tao na talagang halos maubos ang luha? Ikaw ba yung taong yun na halos magdamag, nananalangin sa Panginoon? Doon ka nga nakikilala ng Diyos kapag nasa pribado ka. Kung paano mo siya kausapin kapag nasa secret place tayo, mga kapatid. Kasi madaling umiyak, madaling lumundag, lalo na pag sanay ka sa tao, public servant ka or public dito, influencer ka, napakadali po nun. Napakadali ng ginagawa ko na nagsasalita ako dahil sa course ko, kailangan makapalang ka. Pero mga kapatid, sino po ba ako pag nasa secret place mo? Diba? Pero walang makakaalam ng mga kapatid kundi ang Diyos lang. Kung ano yung mga laban natin sa buhay kapag nasa secret place natin. Amen. Verse 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Amen. Ano mo itong verse na ito, mga kapatid? Yung katanungan natin kanina, ito po yung sagot. Ano yung pangako na pinanghahawakan natin, mga kapatid? Kasi ang Diyos, grabe siya magmahal, grabe siya magprotekta. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, asawa natin, grabe yan magmahal, grabe din yan magprotekta. Yung halos pagkaaway, kasi ganyan din sa amin, pag may umaaway sa akin, kaaway din niya. Ganun si Brother Michael. Sabi ko sa kanya, huwag ganun, pagkaaway ko, umaaway sa akin, huwag kang makisabi. Sabi niya, ganun lang daw mo siya magkano. Pero alam niyo, mga kapatid, kung sino man yung tao na kilala niyong grabe magmahal, kung sino man yung tao na kilala niyong grabe magprotekta, walang higit sa Diyos. Siya yung Diyos, mga kapatid, na walang makakapantay sa pagmamahal niya, sa pag-iingat niya, sa pagprotekta niya. Alam ko, mga kapatid, na bilang tatay, tayo yung kanlungan ng mga anak natin. Kayo, bilang mga nanay, mga kapatid, nafe-feel nila na safe sila pagkasama nila tayo. Kasi tayo yung nagiging kanlungan nila. Pero mga kapatid, yung gawain ng tatay, yung pakpak niya, mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam, mga kapatid, na mayroong nagpoprotekta sa'yo. Isa pa, mga kapatid, yun nga ng tao na feel natin na pinoprotektahan tayo, ang sarap na sa feeling. Paano pa kaya ang Diyos? Alam niyo ba, mga kapatid, na halos lahat ay pinapangarap yun. Nalukuban tayo ng pakpak ng Panginoon, ng shield, ng kanyang mga anghel, mga kapatid. Kasi bakit? Once na nakalukog sa'yo yung pakpak na yun, mga kapatid, pansinin nyo. Alam niyo ba yung ginagawa ng mga nanay na sisiw? Nanay ng sisiw sa kanyang mga anak. Diba grabe siya magprotekta? Yung larong lawing at sisiw. Meron pong larong gano'n, lawing at sisiw. Yung lawing po, ganito po yung larong yun. Yung lawing, siya yung nasa unahan at nandito po sa likuran niya yung mga sisiw. So, meron pong kalaban, meron pong, yung lawing po yung kalaban. Tapos, meron pong nanay ng sisiw na nagpoprotekta sa sisiw niya. Pansinin niyo, mga kapatid, kung gano'n niya protektahan yung anak niya, huwag lang magano ng lawing. Ganun ang Diyos. Wala siyang, ayaw niya na may mangyayari sa atin. Ayaw niya na mapapahamak tayo, mga kapatid. Kaya nga ang ginagawa niya, nilulukuban niya tayo. Lagi niya tayong pinoprotektahan. Ano pa, mga kapatid? Ang kanyang katotohanan daw ay kalasag at baluti. Ano po yung katotohanan kaya niyo? Ano po kaya yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, netong verse na to? Siya daw po yung katotohanan at kalasag at baluti. Yun po yung salita ng ating Panginoon. Walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Maraming nalilitawan dyan ng fake news, di ba? Mismo ako,
Aminado po ako na biktima po ako ng fake news. Pero alam niyo mga kapatid, kahit lahat naman nagsasabi na totoo kami. Ay, wala pong nagsasabi na mali tayo. Wala pong ako, personally, hindi ko po, never ko pong sasabihin na, ay mali ako. Ay mali ako, fake news yung sinasabi ko. May narinig na ba kayong gano'n? Ay naku, fake news yung pinapakalat ko. Di ba wala? Lahat sasabihin, nasa katotohanan kami. Di ba? Kasi mga kapatid, kahit anong katotohanan pa yung nagsilabasan, wala pa rin mas tutumbas katotohanan ng salita ng Panginoon. Siya pa rin yung tunay na katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos. Bakit ang kanyang salita ay naging katotohanan? Kasi siya yun. Siya yung verbo. Yung verbo na nagkatawang tao. Diba? Amen. Amen. Verse 5. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa naman ang humihilagpos kong araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagipaman na sumisira sa katanghaliang mata. Amen, mga kapatid. Diba, ang gabi, yun po yung panahon na tayo po ay nagpapahinga. Yung araw, yun po yung panahon na tayo po ay tumikilos, gumagalaw, at nagtatrabaho. Pero, hindi po yun sa lahat ng tao. Dahil may mga tao po na naghahanap buhay ng panggabi. Di ba po? And salute po ako sa mga yun. Ang sabi dito mga kapatid, hindi na dapat tayo matakot. Wala tayong dapat katakutan. Mapagabi man daw o mapaaraw. Bakit kaya sinabi na mapagabi? Yun nga yung panahon na nagpapahinga tayo. Bakit pwede namang araw lang? Kasi mga kapatid, tuwing gabi sumasalakay ang kaaway. Amen? Tama ba? Tuwing gabi, hindi araw. Actually, hindi talaga araw. Tuwing gabi, meron din sa araw, pero kadalasan gabi. Bakit? Kasi, ayaw nila, kaya nga diba sabi, privado, mas maraming may gusto ng privado. So, yung mga masasamang loob, mas ginugusto nilang gumawa ng kasamaan kapag kagabi. Hindi ito araw, kasi pag araw, lantad. So, mauuli sila. Kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, wala tayong dapat katakutan kahit gabi. Kasi kahit na nagpapahinga tayo mga kapatid, pwedeng tumilis o gumawa ng paraan ang kaaway. Kahit sa panahon na tulog ka. Amen. Pero hindi hahayaan ng Diyos yun. Hindi nga hahayaan na nagpapahinga ka tapos sasarakatin ka ng kaaway. Ganun po magprotekta ang Diyos. Lagi natin itong nababasa mga kapatid, pero alam nyo yun, pag inunawa natin, iiyak kayo kung paano magmahal ang Panginoon, kung paano siya magprotekta. Iba talaga. Kaya naiintindihan ko na kung bakit ito yung memory verse natin yung tuloy. Sabi pa mga kapatid, ni dahil sa dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibangan sumisira sa katanghaliang mata. Ano kayang gusto ay parating nito mga kapatid? Mga salot na dumarating sa kadiliman. Alam niyo mga kapatid, yung kadiliman, yun po yung mga panahon na tayo po ay sadla. Nag-gets mo po. Yun po yung mga panahon na lugmok tayo. Yun po yung kadiliman. Yun po yung mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa. Yun po yung mga panahon na akala natin katapusan na. Diba? Yung punong-puno tayo ng problema. Punong-puno tayo ng pagsubok. Yun po yung kadiliman mga kapatid. At ayaw ng Diyos mga kapatid na may salot na dumarating tuwing tayo po ay dumadaan sa ganung pagkakataon. Kaya maraming nagsusuicide, mga kapatid. Kasi sila po yung mga tao na nasa kadiliman, hindi po hindi po ibang term. Kadiliman na punong-puno sila ng kawalan ng pag-asa, ng problema. Kaya ang ginagawa ng salot, lumalapit sa kanila. Gets po? Kaya po sila nagsusuicide. Kasi po, wala na silang nakitang liwanag kahit konti. Ganun po yung mga taong nagsusuicide. Kahit anong paliwanag mo dyan, maniwala ko sa akin. Pag hindi ang Diyos ang pumilo sa kanya. Kahit sabihan mo kaya ng
ng sobrang gaganda, pag wala na po yung nakitang liwanag, talagang itutuloy niya po talaga kung ano yung gusto niya. Kaya nga po delikado na magsasalita tayo sa mga ganong tao. Kailangan handa ka, kailangan alam mo yung sasabihin mo, at kailangan nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Kasi mga kapatid, napakahirap mo. Kala mo okay nga dahil nakapagsalita ka sa kanya ng gano'n. Kinabukasan magugulat ka patay na siya. Pinaniwalaan ka ba na hindi? Kasi po wala na siya nakikita mo. Yun po yung mga tao na sadlak na sa kadiliman, na wala na makikita liwanag. At ayaw ng Diyos mga kapatid na kapag dumadaan tayo sa mga panahon na sinusubok tayo, mga panahon na nakakaramdam tayo ng kahinaan, sinasalakay tayo ng salot. Ayaw po ng Diyos yun. Ganun po siya talaga kabuti. At sabi rin po mga kapatid, ni dahil sa pag-ibama na sumisira sa katanghaliang tapat. Ano po yun para sa akin? Yung katanghaliang tapat. Tapos na po tayo sa kadiliman sa gabi. Meron naman pong katanghaliang tapat. Yun po yung mga panahon mga kapatid na nasa iyo lahat, na masaya ka, na wala ka sa panahon na lumok ka, mga kapatid. Akala natin walang kaaway. Nagigits po. Akala natin pag nasa katanghaliang tapat tayo, akala natin pag masaya tayo, pag nandiyan na lahat, pag mayaman tayo, pag nasa atin ang lahat, wala tayong sakit, akala natin walang kaaway. Doon po tayo nagkakamali. Kasi masyado tayong naging kampante na ay, hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Kasi, nasa akin naman lahat eh. Mayaman naman ako. Wala naman akong sakit. Hayaan mo na yung iba, sila may kailangan niya. Yung mga may sakit ngayon, kailangan nila ng salita ng Diyos. May mga gano'n. Pero mga kapatid mo gano'n. Kasi, kahit sa katanghaliang tapat, kahit sa mga pagkakataong mga kapatid na okay tayo, hindi pakampante at kaaway. Ang daya nga eh. Kaya nga siya mandaraya eh. Ikaw, pakampante ka. Ako, pakampante ako. Samantalang siya kumikilos. Di ba? Ang daya. So, kaya kailangan mga kapatid, kahit nasaan man tayo, masaya man tayo o hindi, kailangan lagi tayong handa. Huwag natin hahayaan na yung kaaway yung may authority sa atin. Diyos lang mga kapatid. Amen. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Very timely. Mga kapatid, ngayon, marami tayong mga nakikita ng mga tao na nabubuwal sa atin. Magugulat ka na nang wala na sila. Diba? Nagkaroon pa ng pandemic. Actually, hindi nga lang COVID-19 yung naging minsan, hibad sila ng mga kapatid. Diba? Marami na yun. So, minsan may mga time na dumarating sa atin na tatakot tayo. Baka sa akin mangyari. Ito, mas bata pa sa akin na wala na, namatay na. Baka mamaya ako nasumunod. Mas matanda pa ako sa kanya. So, minsan meron tayong mga ganun kaisipan. Diba? Minsan sumasagi sa isip natin na tawag dito, tuwing merong nangyayaring gano'n, natatakot tayo, pero kung sabi ng salita ng Diyos, wag. Kasi mga kapatid, kahit anong mangyari, kahit makita man natin na gano'n, kahit libo-libo kayo mga kapatid, kahit ilan pa yan, kahit ikaw na lang natitira. Amen? Kasi may kapit kayo eh. Ba't ka matatakot kung nandiyan ang Diyos? Diba mga kapatid? Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Ito mga kapatid, tumutukoy ito sa mga panahon na pinipersecute tayo. Tumutukoy ito mga kapatid sa mga panahon na lahat na ng kasama ang ginagawa nila sa atin. Diba, mga kapatid? Minsan, bigyan ka na lang sa Panginoon. Parang minsan nga, mabibigay ka din. Ako, mga kapatid, nangyayari po yung sa akin. Wala pong exempted dito. Lahat po tayo subject sa ganitong bagay, mga kapatid, na parang alam mo yung pagod na pagod ka na, bakit lahat na lang, mabalik naman ako sa kanya, pero bakit ginagano niya ako, mga kapatid? Pero huwag kang mag-alala, kasi mga
protect. Kasi may pumuprotekta nga sa'yo eh. Merong Diyos mga kapatid na pumuprotekta sa atin. So kahit hindi tayo gumanti sa kanila, kahit tignan na lang natin yung ginagawa nila sa ating mga kapatid, meron talagang gaganti sa kanila. Amen. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Kaya mga kapatid, si Pastor, na ano ako sa kanya eh, na biblas ako sa kanya pag yung kasi nakikita ko na kung paano siya di ba? Kung ano ang mga masasakit na salita na mismo sa akin pa pinapadaan. Alam niyo mga kapatid, never ko siyang naringgan na alam mo yun na susuburin ko nga sila. Hindi siya ganun. Hindi siya yung parang ang gagawin niya na lang iiyak siya. Naiiyak siya. Ganun. Pero para sa akin, hindi siya kahinaan. Hindi naman po ulit umiyak yung isang tao is mahinaan. Naniniwala kasi siya na hindi ko kailangan bumanti. Meron kasing Diyos na nakakakita ng lahat. Merong Diyos na siyang gaganti sa mga kapatid. Yun yung mga kaaway natin. Nakikita niyo kung paano mag-protekta ang Diyos, mga kapatid. Inisa-isa natin, mga kapatid. Grabe siya mag-protekta. Grabe niya tayo ingatan. Kahit sa mga kaaway natin, mga kapatid. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang taas-taasan na iyong tahanan. Walang masama ang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Kapag meron pa kayong kilala na kayang gumawa ng langit, kayang gumawa ng lupa, kayang gumawa ng mundo, di ba wala nga? So hindi ka magtitiwala sa tao. Kasi wala kang tao nakagawa. Amen. Siya lang talaga. Kaya nga, nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi, yun nga gaya nga ng sinabi ni Brother Sammy kanina. Yun yung dahilan kung ba't siya nagtitiwala. Kasi, sobrang makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Amen, mga kapatid. Dahil siya nga yung may gawa ng, ng langit at lupa. Siya yung may gawa ng kataas-taasan na kanyang tahanan. Amen. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Diba? Pag pinakinggan natin, ay, ang simple. Pero mga kapatid, kung ako, wala na akong mahihiling pa kung gano'n magprotekta ang Diyos, mga kapatid. At alam kung gano'n din tayo. Wala tayong ibang hinihiling pa kundi yung nasa kandungan lang tayo ng Panginoon, nasa kamay na lang tayo. Dahil once na nalaglag tayo, mga kapatid, sa mga palad niya, wala na po yung pagiging natin. Yun po yung pinaka-saddest part. Na habang nandun ka sa palad niya, na kinakandong ka niya, mga kapatid, pinoprotektahan ka niya, lahat ginagawa niya, mga kapatid, malimliman ka lang, huwag ka lang maaraw ng mga kapatid, huwag kang maano ng kaaway ng sabi. And once na nalaglag ka, dahil sa kasalanan, dahil sa paglimot mo sa Kanya, once na nalaglag tayo sa kamay ng mga kapatid, doon na matatapos yung pagiging natin ng Diyos. Lalo na mga kapatid, kapag hindi ka na bumalik. Paano kayo ingatan ng Diyos? Kung hindi ka na bumalik sa Kanya, mga kapatid. Paano ka maiingatan ng isang ina kung nilayasan mo siya? Paano ka niya mamumonitor? Diba? Yung shepherd, paano niya malalaman kung anong ginagawa ng tupa niya kung wala na doon sa kawan? Diba mga kapatid? Kaya hanggat maaari mga kapatid, lagi lang tayong umandong sa Diyos. Lagi lang tayong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Ito pa sabi mga kapatid, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Tingnan niyo mga kapatid. Magbibilin pa siya sa kanyang mga anghel para ingatan tayo. Na kahit hindi lang siya yung nag-iingat, mga kapatid, mismo mga anghel niya, uutusan niya, para kumbaga may security guard ka. Ang swerte natin mga kapatid. Sobrang pinagpala tayo. Yun ay kung meron yan, kung tayo po ay nananahan sa lilit na dako. Diba kaya ngayon yung taon sa boss na tuloy? Ano pa mga kapatid? Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka
lumusod ka ng iyong paa sa isang bato. Yung lupa, mga kapatid, imagine mo yung mga bato yan. Tapos, may kumuha sa'yo, imagine mo lang mga kapatid, may kumuha sa'yo tapos, kinakaladkad ka lang ba? Inangat ka nga niya. Pero yung paa mo, sumasayad naman sa lupa. Sumasayad sa mga bato, mga kapatid. Pero alam nyo, hindi ganun yung mga anghel ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos magprotekta. Kapag nakinuha ka niya, kuha talaga. Yung hindi sasayad yung paa mo sa bato, hindi sasayad yung paa mo sa lupa, mga kapatid. Talagang yun yung pagmamahal. Hindi yung, halika na, tara dito, mag-Bible study tayo, ako yung leader mo, ganyan. Pero sagot mo lahat ha. Yung sagot mo lahat, hindi kita anuhin. Tsaka, pagka sa una, nandito ako para sa'yo, pero pangalawa, pangatlo, bahala ka na. Diba? Pinabayaan ka lang niya. Nagpakita siya ng pagmamahal pero saglit lang. Diba? Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi siya gano'n. Yung mga anghel ng Diyos, mga kapatid, hindi gano'n. Pag once na hinila ka, once na tinulungan ka, mga kapatid, dala-dala ka niya, hindi sasayad yung paa natin sa bato. Amen. Ano pa? Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong. Ang batang, matatapos na po. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Mga kapatid, leon po yung pinag-uusapan. Leon. Nakakita na po kami ng leon. Ako po hindi pa. Sa TV, ako din po, sa videos, ganyan. Pero mga kapatid, ini-imagine ko, kahit nga sa Manila, so hindi pa ako nakapunta eh. Honestly, siguro sabi ni Papa, nung mas bata pa ako kay Hannah, nakapunta na ako. Pero mga kapatid, hindi pa ako nakita ng leon. Iniisip ko, paano ka nakita ako ng leon? Ano tayo magiging reaction ko? Lalo na pag malapitan. Tapos, yung talagang violente. Yan. Tapos mga kapatid, ulupong, ahas. Ako po yung taong takot sa ahas. Sa mga something na umagan yung mga kapatid. Ahas pa kaya. Lalo na pag napunta ko. Ang gusto lang iparating nito, mga kapatid, ayaw ng Diyos na yung leon at ang ahas, yun yung yuyurak sa'yo. Gets po? Ayaw ng Diyos na yung leon na yun at yung ahas, yun yung magkakaroon ng authority sa'yo. Ito dapat. Kasi nga binigyan ka niya ng kapangyarihan eh. Nayurakan mo ng iyong mga paa. Amen? Di ba mga kapatid? Yun yung sabi niya dito. Yuyurakan mo ng iyong mga paa. Hindi ka matatakot. Kahit na nandyan na siya, nakaganon na yung cobra. Di ba ganun yun? Tapos parang malaki. Tapos umaamba na sa'yo mga kapatid. Siyempre matatakot ka. Pero hindi mga kapatid. Spiritually, hindi ka dapat matakot. Kung spiritual yung pinag-uusapan. Kahit nakaamba pa yan sa'yo mga kapatid, ikaw yung may kapangyarihan. Hindi siya. Hindi yung ahas. Hindi yung leon, mga kapatid. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para yumurak sa kanila. Ikaw yung may authority. So bakit magpapatalo tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Bakit tayo magpapatalo sa mga bagay o sa mga tao, mga kapatid, na walang ibang ginawa kundi sirain tayo? Na walang ibang ginawa kundi i-persecute ka sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, mga kapatid. Wala nang ibang ginawa kundi magbantay sa'yo, obserbahan yung ginagawa mo, tignan yung pagkakamali mo, mga kapatid. Diba? Hindi sila yung may authority. Diba? Ikaw yung nakakakilala kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano siya magprotekta sa'yo, malakas ka dapat. Kailangan malakas yung loob mo. Kailangan hindi ka natatakot. Kasi nga binigyan ka na niya ng kapangyarihan, mga kapatid. Amen? Ano pa? Sapagkat kanyang inilagat ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas. Pero yun yung mga kapatid, yung mga words na yun, di ba? Sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Gaano kasarap sa pakiramdam, mga kapatid, na ilagay ka sa taas, ilagay ka sa mataas. Hindi ka pabayaan sa baba.
Gaano kasarap mga kapatid na inilagat ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Magmula pa lang doon mga kapatid, sa pagkamatay niya mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, inilagat niya na ang pag-ibig niya sa atin. Gaano kasarap yun? Gaano kabuti ang Diyos na wala akong masabi pa, na wala akong tao alam na kayang gumawa ng ganun pagmamahal, kahit asawa ko pa mga kapatid. Wala. Kahit magulang ko, hindi ako kaya mahalin ng katulad ng minahal ako ng Diyos mga kapatid. Hindi kayo kaya mahalin ng sino man na gaya ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya gaano tayo kapalad, gaano tayo kaswerte mga kapatid. Dahil naalaman niya dahil alam natin kasi nire-recognize natin na Diyos siya, nire-recognize natin na si Jesus siya, at siya yung makapangyarihan sa lahat. Alam natin yung pangalan niya mga kapatid. Amen? Alam niyo ba mga kapatid na kapag ang isang tao, kilala mo lang siya sa mukha, kilala mo lang siya sa, nakikita mo lang siya mga kapatid, may halaga ba siya sa'yo? Wala, di ba? May halaga ka ba sa kanya? Ang tanong, di ba wala din mga kapatid? Kasi nga hindi naman kayo magkakilala. Bakit kayo magkakaroon ng relasyon? Bakit kayo magkakaroon ng something kung wala naman, kung di naman kayo magkakilala? Pero ang Diyos mga kapatid, kilala mo siya, kilala ka niya, kilala natin siya mga kapatid, kaya nga ganun siya mag-ingat. Kaya lahat ng bagay gagawin ng Diyos para ingatan na lang tayong mga anak niya mga kapatid. Hindi lang natin siya basta-basta kilala sa pangalan, hindi lang basta sa pangalan. Hindi, kumbaga, mas malalim pa doon mga kapatid yung pagkakakilala natin sa Diyos. Amen. Kaya nga pinagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. Diba? And, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararamalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagalitas. Amen. Dito sa verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Mga kapatid, yun yung promise. Mga kapatid na kapag tumawag ka, sumasagot siya mga kapatid, sasagutin ka na. Itong buong verse na to, itong buong na to mga kapatid, magmula verse 1 hanggang 16, mga kapatid, puro lahat yun, puro pag-iingat at pangako ng Diyos para magtiwala tayo sa mga kapatid. Diba? Yung, alam mo, inaasahan mo na nasasagutin ka niya sa prayer, lalo na pag nasa private place ka mga kapatid. Kaya yung kanina yung tanong mo mga kapatid, ano yung, bakit ka nagtitiwala sa Diyos? Dahil dito mga kapatid, dahil dito, sa lahat ng sinabi dito sa salita ng mga kapatid. Ano yung mga pangakong pinanghahawakan mo hanggang ngayon? Kung bakit nagtitiwala ka sa Kanya? Kasi mga kapatid, sabi niyo, I will be with him. I will be with you in trouble. Diba? Tunay na kaibigan, hindi ka niya pababayaan kapag may trouble. Yun yung kasabihan mga kapatid. Pag tropa daw. Pag tropa, pag nagkaroon ng riot mga kapatid, hindi ka niya iiwanan kung tunay siyang kaibigan. Ganun ang Diyos mga kapatid. Sa panahon pang mga kapatid na tayo ay dadaan sa trouble, hindi niya tayo iiwan. Yun nga yung pinanghahawakan natin eh. Kung bakit tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi kahit anong mangyari, Lord, hindi mo ko iiwan. As long as mga kapatid, hindi ka bumibitaw sa Kanya. Diba? As long as kumakapit ka pa rin sa Diyos mga kapatid sa kamay niya, hindi ka niya bibitawan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan mga kapatid. Kasi kumakapit ka pa sa Kanya eh. Diba? Yun yung mga panahon mga kapatid na tuwing nakakaranas tayo sa mga nanonood po ngayon. Alam ko pong iba-iba po tayo ng pinagdadaanan ngayon. At hindi ko po batid, hindi ko po nalalaman kung ano-ano po yun. Pero mga kapatid, Diyos po yung nakakaalam talaga.
Hindi ko po kayo kayang iligtas. Hindi ko po kayang busugin kayo at bigyan ng kaligtasan, mga kapatid. Diyos lang po. Kaya wala tayong ibang gagawin, mga kapatid, kundi mag-dwell sa secret place. Kasi yun lang yung gusto ng Diyos. Nakausapin natin siya, mga kapatid, sa mga panahon na ganito yung pinagdadaanan natin. Sa mga panahon, mga kapatid, na sinusubok tayo. Pumunta tayo sa secret place, mga kapatid. Sa pribadong lugar na kung saan makakausap ng Diyos. Hallelujah. Sa lugar, mga kapatid, na hindi mo kailangang magpaka-ipokrita sa tao. Sa lugar, mga kapatid, na tanggal lahat ng damit mo. Kasi, mga kapatid, na ikaw. Kasi, mga kapatid, Diyos lang talaga yung nakakakilala sa atin. Kaya, mga kapatid, kapag nasa public place, hindi ko naman sinabi na pag nagpipray tayo in public, hindi na totoo. Totoo pa rin yung, mga kapatid. Pero iba pa rin talaga pag nasa secret place tayo, mga kapatid. Kasi doon talaga nakikita ng Diyos yung laman ng puso natin. Kung paano tayo humiyaw, labas na di na maintindihan, mga kapatid. Yun tayo. Nagiging totoo tayo kapag privado. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Nagiging totoo tayo kapag privado. Amen. Salamat, mga kapatid, sa gabi nito na nagtipon-tipon tayo, mga kapatid, at pinagsaluhan natin yung salita ng Diyos na laging bago araw-araw. Hindi siya pumupupas, pero laging, alam niyo yun, laging fresh. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, pero nagbabago. In a way na laging fresh. Amen? In a way na laging may bago. Ganon. Pero yun pa rin yun. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Pero lagi nang merong bago na matututunan. Lagi nang merong bago makakain, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Amen? Ganito, malungkot ka ngayon. Bukas, masaya ka na dahil makarinig ka ng salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, sa gabi nito, ang sabi ng salita ng Diyos, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Lapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, kasi yung protection, mga kapatid, nandun sa secret place. Yung protection and guidance, mga kapatid, nasa Kanya. Hindi mo makukuha kahit kanina. Amen. Palakpakan natin, mga kapatid. Awit tayo, mga kapatid. Amen. Ay, hindi nagbabago, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah.
bigay ng ating Panginoon ng knowledge and wisdom upang sa ganon yung mga ating turuan, mga kapatid ay baguhin ang